and testing. Okay. Ano po ba itong mga bagay na ito? Treasure. Ano na po ba yung kayamanan natin? Ano ba yung mga yung parang pinapahalagahan na po natin sa buhay natin bilang kayamanan po natin sa buhay ito? Trials. Ano na po ba yung mga pinagdaraanan natin? Ano po ba yung tingin natin sa mga trials ng buhay natin? Testing. Paano na po ba natin dinadala ngayon yung pagsusulit po natin sa ating Panginoon? Sapagkat lahat po tayo ay naraan po sa mga bagay nito. Kaya mas mainam na maintindihan po natin lahat po mga ito. Okay. Christian's life are different. So, pag sinabi Christian pamumuhay, kakaiba na po ito doon sa pamumuhay po natin nung araw. Amen. Dahil nung araw po, ano sabi po sa atin, once they were lost, but now they are found. Dati, tayo po yung mga ligaw, tayo po yung wala sa Panginoon, but now, we are bound by God. Tayo yung nasumpungan na ng Panginoon. Once they were bound for hell, but now they were bound of heaven. So, ibig sabihin, dati nasa impyerno tayo, ngayon naman, ilipat na tayo sa kalangitan. Kaya, makita nyo, dito pa lamang po, dapat nagupapaw na yung kagalakan natin sa puso. No? Dahil nilabas na tayo ng Panginoon, hinubod na tayo sa impyerno. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala ka na sa impyerno ngayon. Ang impyerno lang yung buhay natin dahil daming problema, di ba? Pero hindi pa po ganyan yung talagang itsura ng impyerno. Ngayon po, nasa langit na po tayo. Amen. They are citizens of heaven traveling to this world. So, tayo po ay kaisa na po sa mga tao na tinanggap ng Panginoon doon sa kalangitan. Kaya tayo po ay dumaraan na lamang po dito sa mundong ito. Kaya hindi na po dapat dito talaga ang focus po natin. Kaya dapat po na ma-focus na po tayo sa mga bagay na makalangit. Kaya tandaan po natin na pag mayroong mga bagay na humahadlang po sa atin, ibig sabihin po yun, hadlang po yan para tayo po yung makadare-diretso doon sa langit. Amen. Pilipos chapter 3 verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit, mula ro'y hihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. So kung titignan po natin, napakaganda po ng buhay Kristiyano kasi kakaiba na po ito Dati ang ina-expect natin, sana yumaman na ako, sana magkamal na ako, sana makapag-impok na ako ng pera sa bangko, sana makapagpatayo ko ng malaking bahay, sana may swimming pool yung bahay ko. Ganyan po yung mga pangarap po natin. Kaya nga kung mapapansin natin, halimbawa, ikaw nagpunta ka sa isang lugar, di ba yung sa isang lugar ngayon, dadaanan mo lang. Halimbawa, masyal ka, yung lugar na yun, dadaanan mo lang, at pagkatapos nito, ay aalis ka na doon. So, ganun din po yung buhay natin. Dadaanan lamang po natin ang mundong ito, and then later on, saan tayo papunta? Doon na sa langit. This is only our pilgrim. So, sa madaling salita, tayo po yung mga naglalakbay lamang po dito. We are travelers to this world. Pag sabi mo nga doon sa katabi mo, hindi tayo nagarito. Hindi tayo nagarito. O kaya kailangan, iba na po yung kalagayan po natin. Ano po? Why makes Christians react differently? Bakit po ba? Ang dapat po sa atin ngayon, makita na po sa atin, that we react accordingly, yung reaction talaga, yung tamang reaction, the right reactions, which is people on heaven. So, paano po tayo mag-react? Kailangan yung parang tayo nag-react na accordingly, yung katulad na po ng mga taong pakalangit. Kaya hindi na po yung katulad ng mga reaction po natin dito. Ako, hirap ng buhay, walang pag-asa. Hindi na po ganun yung reaction natin, kundi dahil may pag-asa dahil tayo po'y dumaraan lamang po dito. Okay? They have found new reasons for living. Kung alam na po natin na mayroon na po dahilan talaga kung bakit tayo nandito ngayon, namumuhay tayo sa mundong ito. It is not because we wanted to stay here. Di ba? Hindi na yun dahil gusto natin na manatili tayo sa mundong ito. Sandali lamang po yung bagay, yung buhay po natin dito sa mundo. At later on, ang pinag-ahanda na po talaga natin, yun doon na po sa langit. They have discovered the answer that set them apart. Kumbaga, meron na po tayo para sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga pagsubok, meron na po tayong kasagutan po dyan. At yung kasagutan na yun po yung kumbaga naghihiwalay na sa ating dito sa mundong ito. At yung sagot na yun, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba may mga pagsubok po tayo ngayong pinagdaraanan,
Hindi na po parang affected talaga tayo, fully affected. Kung masasabi po natin, we are affected, but not fully affected. So sa madaling salita, nadadaplisa na lang tayo, pero hindi na talagang totally full impact pagdating sa atin ang problema. Why? Because we have a hope. And that hope is the answer for every problems that we have here. Kumbaga, parang alam na natin na pagpanandalian lang ito, ilipas ito. Alam ko na may Diyos na patuloy na magbibigay sa akin ng solusyon sa mga bagay na ito. Kaya, yung bagay na yun, nakita na natin ngayon kung ano yung mahalaga ngayon sa buhay natin. Which is, di naman na mahalaga na yumaman pa tayo dito, basta nabubuhay tayo ng payapa, may kagalakan sa puso. Yun na naman po yun. Hindi na kailangan na maging sikat pa tayo dito. Basta ang mahalaga po dito, yung puso po natin ay punong-puno ng pag-asa na kung saan pagdating ng araw, doon ang punta natin sa kalangitan. Okay. Christians treasure trials and testing. Tignan po natin itong tatlong bagay na ito. Dito po tayo magpo-focus sa mga bagay na ito. Ngayon, sino po ba dito yung parang sabik na sabik pa rin na magkamal ng kayamanan dito sa mundong ito? Yan. Dadaman tayo, di ba? Parang excited tayo. Sana yumaman ako. Pero, paano kung hindi? Yan. Ano yung magiging reaction natin ngayon? Ano ngayon yung magiging parang response mo kung hindi ka yumaman? Especially doon sa mga talaga nagsisikap sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Ano kaya yung inyong reaksyon? Kapag halimbawa, nagtatrabaho ka tapos hindi naman umunod na buhay mo, nag-aaral ka tapos hindi naman nagkaroon ng magandang trabaho, ano yung reaksyon mo ngayon doon? Magkukumas ba sa iyo ng damage into your life, into your spirit? Magkakaroon po may malaking impact po sa atin yan. Yun po yung dapat na makita po natin because we are already different from the people in the world. So, iba na po tayo ngayon. Kaya hindi na po tayo actually real affected ng mga bagay na nagaganap dito sa mundo na ito. Kahit na sabihin mo tayo, mahirap tayo, hindi na tayo ganun ka-affected. Amen? O di ba, ngayon, wala kang pera, naubos dahil graduate yung anak mo, hindi ka na-affected yan. Basta kasi mo na dumadaan ka na lang dito, kaya naman, hindi mo nakain yung gusto mong kainin, hindi ka na-affected yan. Dahil alam mo, soon, may pag-asa pa rin tayo na makakamit pagdating sa hinaharap po natin. Alam natin that is now looking for a better life ahead. Alam natin na mayroon ng magandang pamumuhay na naghihintay sa lahat sa atin. Yun yung pinakamahalaga doon. At hindi na yung bagay dito sa mundo. Kaya sabihin mo ngayon sa katabi mo, hindi na gaanong mahalaga ang buhay dito sa mundo. Hindi na gaanong mahalaga ang buhay sa mundo. Imagine that, makita niyo nga ang Lord, di ba? Pagdating ng araw, ano sabi niya gano'n? Sisirain niya, wawasakin niya itong mundo. Bakit? Kasi hindi naman ito talaga yung kahalagahan. Kaya nga, all things shall pass away. Di ba? But His word remain. Yung lamang yung mananatili, ano ibig sabihin doon? Yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya, yun yung pinakakayamanan na po natin ngayon. Tanongin mo yung madami mo ngayon, ano bang kayamanan mo na ngayon? Ano bang kayamanan mo na ngayon? Ako, tumanda na ako ng ganito, pero wala naman akong kayamanan. Hindi ko masasabing kayamanan yung mga bagay na meron ako kasi hindi naman talaga yaman di ba? Hindi katulad ng mga iba, di ba? Yan sila Manny Pacquiao, ang lalaki, ilang mansyon niya, di ba yan tayo mansyon niya, ang lalaki. Di ba? So, din mo yun, meron ka nga doon. Pag nalagay mo yun, pag na-reach out mo yung bagay yun, parang baliwala na lang din Parang waste of time Tayo, okay, sabit na sabit tayo dahil wala tayo noon. Pero kapag nagkaroon ka na, ano ba yung mangyayari sa iyo? Wala rin. Kasi parang ganun din yung, kung ano yung buhay mo ngayon, o tumaas na yung buhay yun pa rin ikaw. Wala pa rin mababago doon. Pero, ang sinasabi po natin, na kapag ang kayamanan natin ay nandun na sa langit, yun yung malaking pagkakaiba. Na kapag wala ka na dito, nandun ka na, ibang-iba na talaga yun. Kasi dito, kahit mayaman ka, kahit malalaki ang bahay mo, pag nag-away kayo mag-asawa, wala rin. Away din, di ba? Kapag halimbawa, sumama ang loob mo, gano'n din. Sasama pa rin ang loob mo. Yun yung bagay na hindi natin maiiwasan dito sa buhay na ito. Na kahit na masarap yung kinakain mo, pero parang pag wala kang gana, gano'n pa rin. Pero doon sa langit,
kahit na ano mangyari, wala na yung mga bagay na yun. Hindi ka na magagalit, hindi ka na mapapagod, hindi ka na iiyak, hindi ka na luluha, hindi ka na, kumbaga parang, there is always satisfaction of what we are doing there. Hindi ka tulad dito, parang iyaman mo na, dami mo na pera, pero wala pa rin satisfaction. Kaya this is not now our treasure. Hindi na ito yung ating kayamanan ngayon. Kundi ang kayamanan natin doon na ngayon. Dahil doon na kasi tayo tinalaga ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse, saan ba tayo? Sabi po una, number 1, their treasures are eternal. Bakit nagkaganon tayo? Okay. Sige. Their treasures are eternal. Wala na dito. So, nandun na sa langit yung ating pinakakaasam-asam na kayamanan. Kaya, I suggest na yung mga, halimbawa, yung mga nagtatrabaho, himay-himay na lang po tayo. Kasi kung pwedeng gamitin sa ating away po yan, para tayo po ay ma-separate sa mga bagay na naghihintay po sa atin sa kalangitan. Yung mga nag-aaral, medyo hinay-hinay na lamang din po. Para na sa ganon, hindi mawala yung bagay na nakalaan sa atin. Tandaan nyo why you are here today, because we are elected by God. Pinili tayo. Kaya alam nyo, dapat nga sa church, wala po talagang nalulungkot, walang nababagot, wala po, kumbaga parang pinanlulumuhan. Alam nyo, dapat nga po wala doon eh. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi lahat tayo narito ngayon, bata ka man, matanda ka man, mayroon ka mang kaalaman pagdating sa Biblia o wala, basta nandito ka, ibig sabihin o tinawag ka, pinili ka ng Panginoon, para ano? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tingnan nyo, anong kwenta? Na may pera ka o wala? Wala na yun, hindi na doon. Kasi ang pinakamahalagang bagay yan, alam natin na tayo ay meron ng hinihintay na malaking pag-asa. Yung buhay na walang hanggan. Kaya nakita nyo lang din nyo napapansin, ano? Kaya nga kung minsan, tingnan nyo, yung ibang mga kasama natin, graduate lang yung anak, ngayon wala sila dito. Diba? O kaya naman, mayroong mga trabaho na pinag-inaasikaso, wala dito. So alam niyo kung bakit? Kasi nandun nakapokus yung kayamanan nila. That was their treasure. Yung pa rin yung pinag-iinaman nila. Doon pa rin sila nakapokus. Which means, there is no hope in the time ahead. Pagka ganun yung ikaisipan natin na, halimbawa, pinagpapaliban mo halimbawa yung gawain sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan, hindi pa doon yung ating kayamanan. Yung treasure pa rin natin nandito. Kaya yun ang focus natin eh. Kasi ang tao kasi, kung mapapansin po natin, tingnan niyo po yung mga businessman. Saan po nakapokus yung mga yan? Hindi yan nakapokus sa mga pagsasayang lang, pag-uuandas ng pera. Kundi nakapokus sa mga businessman sa paglago ng kanilang negosyo. Araw-gabi, yun ang nasa isipan nila. Kahit na anong panahon, yun pa rin yung nasa isipan nila. Yun yung focus nila because that was their treasure. But, tingnan niyo po tayo. Tayo mga tinawag ng Panginoon, if we have already the treasures of heaven, dapat yun na yung focus natin ngayon. Na hindi na tayo naapektuhan at nahahadlangan ng mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito. Dahil, ang focus na po natin ngayon, yung pinaka talagang dream about natin talaga sa buhay, is yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Kaya yun yung lagi natin pinagsisikapan, yun yung laging laman ng isipan natin, yun ang laman ng puso natin, yun yung mga bagay na ginagawa natin dahil yun na yung pinakamahalaga sa ating kayamanan. Okay, tignan po natin. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia, kayo'y pinili, sabi po dito, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, according to His purpose, not to the purpose of our own, not to the purpose of this world, not to the purpose of our enemy, kundi to the purpose of our God, the Father. Amen. Sino ba lumikha sa atin? Ha? Si Father? Si Father. Father Raymond? Sino lumikha sa atin? Yahweh.
Pakilakas po. Si Yahweh. Si Yahweh, ang ating Diyos. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin sa kay Jesucristo at malinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang magandang loob at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo ha, bago po tuloy muna po itong babasahin po natin. Ang Diyos, Ama, ang lumikha sa atin para pinili tayo para sa isang gawain na kung saan ayon sa kanyang layunin. So, ibig sabihin nun, ang maglalagay po sa atin sa ating Panginoong Jesucristo, walang iba, kundi ang may likha. The Creator of every one of us. Siya yung nagbigay sa atin kay Jesus. Kaya kung nandito ka ngayon, ibig sabihin niya, we are elected by the Father. Our God. Kaya ka nasa kamay ngayon ni Jesucristo. Kaya ka nananampalataya kay Jesucristo. Kaya ka gumagawa sa Panginoong Jesucristo because we are already elected by God. Ngayon, okay, tuloy po natin. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, a living hope. Na alam natin, ayun na nga, yung hinihintay natin ng buhay na walang hanggan, na magmamana tayo ng kayamanan, di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang inihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So, hinihintay na lang natin okay na nakaayos na lahat. So, ang gagawin na lamang po natin, yung gawain according to God's purpose. Yung nakaayon na sa layunin na ng Diyos, yun na lang ang gagawin natin. Di ba? Napakadali na. Hindi katulad ng pagpapayaman dito sa mundong ito, ang gagawin mo, naku, kailangan kung malaking puhunan, kung wala. So, hindi matutupad yung pangarap mo. O kaya naman, meron ka ng puhunan malaki. Nagnegosyo ka, kung hindi mag-click, hindi pa rin sigurado. But then, alam niyo po ba, itong ating kayamanan doon sa langit, sure na eh. Kasi kaya ka nga nandito ngayon, ang ipupulso na lamang po natin is the purpose of God according to why we are chosen by Him. Kung bakit tayo pinili ng Lord, yun na lamang po yung gagawin natin. Ano daw po yun? Yung sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Kaya yun na lamang po yung gagawin natin. Yung maglingkod na lamang po tayo sa Panginoon. Yung gumawa tayo na nangaayon sa ating Panginoon. Yung lagi tayong gising pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Kaya yun na lamang po yung pagsisikapan natin. Hindi na mahirap. Kaya meron na tayong kayamanan. So, ibig sabihin mo, parang nakatayong deposit lamang po yung kayamanan natin. Kapag yung kumagay, dumating na yung grace period po, pwede na natin pong withdrawin kapag tayo po yung marap na sa ating Panginoon. Now, they know that nothing takes God by surprise. Alam na po ng Diyos lahat ng kalagayan po natin. Kaya nga, alam niyo, lahat tayo, hindi tayo patay-patay pagdating sa harapan ng Panginoon. Merong mga, sabi nga sa Bible, merong nauuna, may nahuhuli, pero huwag ka naman mawawala. Kasi ang gusto lang talaga ng Lord yan, yung bang tayo po ay unti-unti na talagang gumagalaw doon sa kanyang pagkakalikha sa atin o pagkakapili niya sa atin. Amen. Alam niya kung ano yung kahinaan mo, alam niya yung kakulangan mo, alam niya kung ano yung mga bagay na kailangan pang itulak sa iyo para mangyari, maganap yung mga bagay niyo. Kaya ang sabi mo ng Philippians chapter 1 verse 6, He who do good things in you, ang sabi dito, will carry the completion until the day of Christ Jesus. Diba? Siyang gumawa ng mabubuting bagay. Siyang nagpag-umpisa ng mga mabubuting bagay sa buhay po natin. Siya rin po yung tatapos nun hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya every one of us is not yet perfect. Amen.
At mangyayari po yung perfection po sa atin kapag dumating na si Jesus. Kasi doon na tayo niya babaguhin into glorified body. At yun na po yung naging yung ano yan yung kasapatan, ano yan? Ha? The fulfillment. Ha? Kasapatan ba yun? The fulfillment. Yung fulfillment ng kanyang gawa sa buhay po natin. Ang sabi ko dito, they know that nothing takes God by surprise. Kaya alam niya po lahat yan. Yung matalisod ka, yung madapa ka, yung malaglag ka, yung mandamig ka. Alam ng Diyos po yun. Kaya nga inaalalayan tayo ng Lord. Kaya lang, yun nga lang po ang pinakamasakit po dito, yung ma-unfocus tayo. Amen. Dahil pag na-focus po tayo doon into our treasures in heaven, doon po tayo hindi na makakakita ngayon ng mga bagay na kung saan gagawin ng Lord sa atin para i-revive muli yung ating espiritu. They are elected according to the foreknowledge of God. Ayon sa kaalaman, ayon sa karunungan ng ating Panginoon, tayo'y pinili niya. O ngayon, tignan niyo po kayo. Minsan, alam niyo, mayroon tayong pinapatunayan sa sarili natin sa paglilingkod. Pero, alam niyo, hindi na po kailangan yun. Kasi ang Diyos na ang nakakaalam nito sa pagkakatawag niya sa iyo. Isang bagay na lamang ang gagawin po natin. Yung sundin natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Yun po yun. That's enough. Ibig sabihin, sapat na po yung ginagawa po natin yung basta maglingkod ka sa Panginoon, gawin mo yung makakaya mo, at gawin mo yung mga mabubuting bagay, at makikita mo, tayo po ay isasama ng Panginoon pagdating ng araw ng Panginoon. That was our treasure to God. 1 Peter chapter 1 verse 2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa ang pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Ano sabi niya dito? Sumagana nawa sa inyo ang kagandahan loob at kapayapaan. O, di ba? Kailangan na lang linisin natin yung kalooban natin. Amen. At tayo po yung magkaroon ng kapayapaan. Paano po ba itong kapayapaan na ito? Yung bang kumbaga parang may dumating man ang problema sa iyo, lagi mong tatandaan, this is only our pilgrims. Amen. Dumadaan lang tayo dito. Amen. Kaya yung problema na yun, pag wala na tayo dito, wala na magagawa sa atin yun. Amen? Halimbawa, mahirap ka dito. Pagka nandun ka na, wala nang kwenta yung kahirapan mo dito. Ibig sabihin, daanan mo lang yun. Kahit mayaman ka, daanan mo lang yun. Kaya nga, ang pinakamaganda po dito, yung sumagana sa atin yung kagandahan loob ng Diyos. Kung mayaman ka, gamitin mo for the glory of God. Kung mahirap ka naman, spend your life to Jesus. Makikita mo, magiging maayos yung kalagayan po natin sa Panginoon. Tayo po ipinili upang maging kaisa sa layunin ng ating Panginoon. Yun yung dapat natin tandaan. Ikaw, nandito ka ngayon. Ako, nandito ako ngayon. So, iisa lamang ang layunin natin. At ano yung layunin na yun? Yung layunin na masunod natin, yung kalooban ng Diyos. Amen. Yung purpose, yung layunin. Amen. Yun lamang yung kailangan na maglagay sa atin sa mga bagay na ginagawa po natin. Kaya huwag niyo pong kakalimutan yun. Sa lahat ng pagawa po natin, laging kailangan na tayo yung nakalinya doon sa purposes ng Panginoon. Huwag kang gagawa na lumilihis doon sa purpose ng Lord yung buhay mo. Halimbawa ako, may ginagawa ako. Kailangan hindi ako mag-focus ng todo doon sa ginagawa ko dahil lilihis ako doon sa purposes ng Lord. Amen. Kasi alam natin, all things in here is not according to the purpose of God. Amen. Lahat ng bagay sa mundo ay hindi sa Diyos. Amen. 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 The fullness of God is here in the Word. But He is not the Word. Amen. Hindi siya yun. Amen. Kaya nga kapag nilagay mo yung buhay mo sa mundo, ibig sabihin nun, wrong purpose na yung ginagawa natin. Amen. Kaya hindi nyo napapansin, di ba? Kung minsan, di ba, kapag pinahalagahan mo yung trabaho mo, makikita mo, oh, may sinasabi mo nga, taga yung purpose ng Lord, ay, tsaka na nga yun, kasi importante sa akin pa. No, doon makikita nyo, we miss a lot of things in life. Amen. We miss the purposes. We miss our task. Kaya hindi nila napapansin, yung pala yung hindi nila alam, na sana ipinili sila ng Panginoon, pero inilalabas nila yung sarili nila sa Panginoon. Amen.
Because they neglect the purpose of God. Binabaliwala nila dahil sa focus nila sa ibang bagay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag niyong sasayangin yung bagay na pinapagawa sa atin ng Lord. Tandaan niyo, tayo pinili ng Panginoon para gawin yung purpose niya sa buhay natin. Kaya kung halimbawa, yung ginagawa ko ay hindi na naaayon sa purpose ng Lord, kalimutan mo na yun. Dahil sayang yung kayamanang naghihintay sa atin sa langit. They have been in God's plan from the beginning. Sa umpisa pa lang, alam na ng Lord kung sino yung sa Kanya. Alam na ng Lord, kilala ka na niya mula pa. Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin ito. Okay, what is the good things that we need to do in our life? Ano ba itong mabubuting gawa na ito? Minsan nakakala natin, mabuti naman ako sa kapwa ko. Pero, not related to what God purpose in your life. Kung hindi naman po ito naayon sa layunin ng Panginoon, hindi yun yung mabuting gawa na hinihingi siya ng Lord. Halimbawa, mabuti ka dahil mapagbigay ka. Ang problema, yung pagbibigay mo ay hindi naayon sa layunin ng Diyos. So, ibig sabihin po nun, hindi credible sa Panginoon yung mabuting gawa na yun. Kaya mapapansin nyo, di ba? Maraming mabubuti sa sanlibutan. Hindi naglilingkod sa Lord. Wala sa Panginoon. Mabuti sila. Mabait sila. Mapagmalasakit sila. Pero, yun po ba yung ayon sa purpose ng Lord? Hindi. Bakit? Wala sila sa Lord eh. Hindi sila pinili. Kaya nga kailangan, yung buhay po natin, ipapasok natin, ibibigay natin kay Jesus para na sa ganon, kasama tayo doon sa mga elected people na pinili ng Diyos para gawin itong mga bagay na ito. Lagi mo tatandaan, hindi sapat na maging mabuting tao ka lang. Hindi sapat na hindi ka lang matakot. Hindi sapat na maging matulungin ka lang. Hindi sapat na hindi ka makikipag-away lang. Hindi sapat na mabuti ka lang sa mga magulang mo. Ano ang dapat na makita sa atin? Yung tayo'y mayroong involvement in Christ Jesus. Yung tayo'y mayroong relasyon na talagang buhay sa Panginoong Jesucristo. Pag buhay mo separated to God, kahit na anong pagpapakabuti mo, hindi ka pa rin papapasukin doon sa langit. And that was the part of our treasure. Ginagawa naman po yun ng mga mayayaman. Kaya nga hindi nyo napapansin, di ba? Yung mga mayayaman, ang gagawin nila? O magbibigay sila ng ayuda kapag doon sa mga nasunugan, doon sa mga nasalanta ng bagyo. Nagbibigay po sila ng kaya nilang bigay. Pero, hindi nyo po pa napapansin, wala sa layunin ng Panginoon, kundi nasa sariling layunin ng nila. Kaya sila nagbibigay dahil gusto nila tumakbo ng presidente. Kung isang ganon. Kasi nagpapakilala lamang po sila. So, ibig sabihin, hindi yun yung layunin ng Panginoon. Kaya tayo, halimbawa, tinawag ng Panginoon para magawa natin na buong ayos yung mga bagay niyo. Pwede tayo tumulong kung nandun na tayo kay Christ. Dahil yung bagay na yun is honoring God na. Masasabi natin, pagpaparangal na sa Panginoon kung ginagawa na natin yung mga bagay na yun inside the circle of His love. Wala sa circle ng Panginoon, yung ginagawa mo, hindi po tatanggapin ng Lord. It is not acceptable to God. Kaya nga, sabi po sa atin, upang mabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos na kalulugod at kalagandaan. Which is yun yung kalooban ng Panginoon. Amen. Tuloy natin. They know that they have been set apart by the Holy Spirit. Okay, sino po yung naghihiwalay sa atin doon? Ang Banal na Espiritu Santo. Kaya kung mapapansin po natin, mayroon tayong Banal na Espiritu Santo na kung saan magtutulak sa inyo. Church ka, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, makipag-prayer meeting ka, makipag-fellowship ka, makipag-gathering ka. Alam niyo po ba, hindi tayo yun, hindi kapasyahan yun. Lagi nating tatandaan, who will send us to Christ Jesus? Sino ang nagbigay sa atin kay Jesus? Our Father. Amen. Amen? He's the one who gave us to Jesus. Amen. So, sa madaling salita, the Spirit of God
Siya rin po yung nagtutulak sa amin para gawin itong mga bagay nito. Kaya di ba, kahit napagod kayo sa graduation, nandito kayo ngayon. Bakit? Kasi nanaig sa inyo yung Espiritu ng ating Panginoon. Which is the Holy Spirit will. Di ba? Nanalo siya sa buhay mo. Bakit? Kasi nangyari pa niya sa iyo yung pinapahalagahan mong kayamanan. Amen? Eh ngayon ko nagsa-celebrate ka doon, may graduate na ako, celebration. Di ba? Nag-party-party kayo doon. Oh. Ano nangyari ngayon? Wala sa purpose ng Lord. Kaya pagdating ng araw, there's no treasure in heaven. Amen. Maaari dito, okay, magkakaroon ka ng treasure dito, pero hindi doon. Amen. Kaya lang, ang sabi dito, kasama tayo mapupugnaw ng mga bagay nito. Okay? They have cleansed by the blood of Christ. Ya? Yung doon sa paghihiwalay sa atin ng banal na Espiritu Santo, bakit hiniwalay tayo sa mga bagay sa mundo nito sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. They are recipient of the grace of God. Diba? Tayo tumanggap nun. They have found peace. Kaya tayo nakasumpong ng kapayapaan ngayon. Kaya kung papansinin nyo, tingnan nyo, if you are truly in God, kapag ikaw ay talagang totoo sa Diyos, diba? Kahit walang pera, hindi ka na-affected. Amen. Kahit may problema, hindi ka affected. Amen. Meron pa ba dito na affected kapag walang pera? Di ba hindi na gano'n? Parang yun iba, talagang pinipakinggan nila yan. Tapos ang hirap ng walang pera. I tell you, delikado yun. Kapag nandun nakapokus yung buhay mo, di ba? Ang nangyayari nung nakaka-focus ka doon sa real purposes ng buhay mo. Amen. Tandaan mo, our real purpose in life is to do good things for the glory of Christ. Amen. 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 The Holy Spirit pushes us para makagawa ka ng mga bagay niyon. Alam mo, kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi ka makakagawa sa Lord. Kaya hindi nyo napapansin, ang dami mga nakakakilala sa Diyos, pero hindi makagawa sa Panginoon. Hindi nyo po napapansin yan? Ang dami mga nakakakilala sa Diyos, pero hindi makapaglingkod sa Lord. Alam niyo kung anong missing? Alam niyo kung anong kulang? The darkness of the Holy Spirit in them. Amen. Actually, we are all had the Holy Spirit. Tayo. Maging yung mga bata na yan. Kaya nga kumikilala ka na sa Panginoon eh. Kaya hindi magkaroon ng completion. Ano sabi ng Lord? Siya yung gaganap. Siya yung tatapos ng lahat ng mabubuting gawa na pinasimulan sa atin. On the day of Christ Jesus. At yun ngayon yung nagtutulak sa atin, the Holy Spirit. Kung bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Kasi mas lamang yung tinig ng banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Ephesians chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang dugo at ipinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Pakita nyo, ano sabi ko dito? Ganoon kasagana. Diba? Ibig sabihin mo, kung sagana yung kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin, dapat sana nag-umapaw sa puso natin yan. Ano magiging bunga nitong kagandahang loob? Pag nag-overflow sa puso mo, ikaw mismo gagawa ka ng mga mabubuting bagay to glorify our Jesus. Amen. Kaya hindi ka mapipigilan talaga maglingkod sa Panginoon. Amen. Kahit na sabihin mo na marami kang kapisihan sa buhay, still hindi ka nila mapipigilan. Why? Kasi nag-uumapaw sa iyo sa gana yung kagandahang loob ni Jesus. Amen? Amen. Amen. Ano nga yung katabi mo? Nandyan ka pa ba? Nandyan ka pa ba? Lagi natin tatandaan, Jesus is our real treasure. Siya po yung totoo nating kayamanan. Nag-uumapaw siya sa puso natin, kaya tayo nakakagawa. Kaya nga nagdi-desire ka, parang gusto ko rin na ipahayag ang salita ng Diyos. Parang gusto ko rin mag-akay, parang gusto ko rin na gumawa, parang gusto ko rin maging worker sa church. Alam niyo kung bakit? Sagana. Punong-puno yung puso natin ang kagandahan loob ng Panginoon. Ngayon, kapag nawawala na yun sa'yo, halimbawa, na-waste na lahat, natapon na lahat, sinayang mo, binuhos mo, itinapon mo, yun yung tendency na mawawalan ka na rin ng gana sa mga bagay na ginagawa mo for the glory of God. Amen. Kaya kailangan pag-umapawi natin yung kagandahan loob ng Diyos sa atin. Paano yun? Always keep in our mind
always bury it into our heart. Amen. That Jesus is the one who sacrificed His life for our own salvation. Amen. Para tayo maligtas. So doon parang panalo-panalo na tayo sa Panginoon eh. Amen. Yung niligtas ka, sabi nga, di ba, nasa impyerno ka, tinanggal ka, nilipat ka sa langit. Amen. Yung dating lost ka ngayon, di ba, natagpuan ka na, nasumpungan ka na ng Panginoon. Amen. Doon lang panalo na yun. Ibig sabihin, yun na po yung kaya parang kaya wag mo itakapon yung mga bagay na magagandang ibinuo sa atin ng Panginoon, yung kanyang kagandang loob. O ano pa po ba yun? Yung nagpapao na kagandang loob ng Diyos, yung kanyang tinatawag na resurrection. The resurrection of Christ provide them a living hope. O, di ba? Sagana sa kagandahan loob, nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa. Buhay, hindi patay. Hindi doubted hope. Hindi yung tinatawag na parang yung parang hindi kasiguraduhang pag-asa. Walang kasiguraduhang pag-asa. Hindi po yung kundi living hope. Ibig sabihin buhay. Totoo. Maaasahan. Kaya nga yung pag-asa na yun, hinihintay natin yun. Kaya alam nyo kung sino yung mga naghihintay na yun, kayo na nandyan ngayon. Tayo na nandito ngayon. Dahil sa pag-asa na yun, tayo po ay nananatiling nakikinig ng salita ng Diyos, nagpupuri sa Diyos. Diba? Hindi tayo nawawala doon sa mga bagay niyo. Bakit? Nandun sa buhay na pag-asa yung ating puso. Dahil pinuno ng Diyos ng kagandahan loob niya. Hindi katulad, diba, ng mga ibang tao na ano yung inuuna nila, yung mga bagay sa mundo. Which is how sad to our God. Nakakalungkot sa Panginoon na unahin natin yun. Ang Diyos naglaan na sa atin ang pinakamainam na bagay. Yung buhay na walang hanggan, pero still ang ginagawa ng maraming tao. Mas inuuna nila yung mga walang kwentang bagay. Mas inuuna nila yung walang kasiguraduhang bagay. Mas inuuna nila yung mga bagay na mawawala at maglalaho lamang pagdating ng araw. Another great treasures we have is His resurrection. Yung kanyang pagkabuhay, yung po'y kayamanan ng bawat isa sa atin na pinili ng Diyos. Amen. Bakit kayamanan yun? Kasi alam natin, pag namatay tayo, mabubuhay din tayo. First Peter chapter 1 verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nabigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So, sa madaling salita, wala ka ng problema. Mamatay ka man, mabubuhay ka. Basta kailangan lang sumagana sa puso mo yung kagandahan loob ng Panginoon at magbunga yung kagandahan loob ng Diyos na yun ng mabubuting gawa mo para sa karangalan ng ating Panginoon. Ikalawa, yung trials or troubles are temporary. Huwag mo masyadong pukusan yung problema na yun. Yung mga pagsubok ngayon, huwag kang pupokus doon dahil yan yung sisira ng lahat ng mga inilaan sa atin ng Panginoon. This is a decay. Ito yung nakakapagpagulot. Actually, we cannot preserve our salvation, our treasures in heaven if you focus on Him, on your trials, on your trouble. Kaya nga kapag pumokus ka sa problema mo, dubulukin niya yung iyong kayamanan doon. Kaya hindi nyo napapansin, ano nangyayari? Magkakaroon ngayon ng decay yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Magkakaroon ngayon ng decay yung iyong relasyon sa Panginoon. Magkakaroon ngayon ng decay bawat espiritu na tinanggap mo sa Panginoon. Kaya hindi mo napapansin na kapag ang isang tao punong-puno ng problema, makita mo, sirang-sira lahat ng kanyang ginagawa sa Panginoon. It is affected His treasure because of these focusing trials. Pagka itong trials nito, binigyan mo talaga ng puwang sa puso mo, sa isip mo, sa kaluluwa mo, kakainin lahat niyan yung mga magagandang bagay na pinasimulan sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung problema na yon ay nandun sa kabulukan ng flesh natin yun. At kaya nga, sineseparate tayo ng Panginoon, we put us into a spirit para na sa ganun, hindi na tayo maapektuhan. Why God teach us to living in the Spirit or walking in the Spirit? Kasi ayaw niya na maapektuhan tayo ng pagkabulok.
Dahil dito sa mga problema na ito, sa mga pagsubok na pinagdaraanan po natin. Kaya nga, inilagay palagi sa atin ng Panginoon, yung iyong problema, temporary lang yan. First Peter chapter 1, verse 6. Ito'y dapat ninyong ikagalang. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang sabi niya, dapat ninyong ikagalang. Pero kung sa isipan po natin, magagalang pa ba ako? Ang pangit na nga ng mga nangyayari sa buhay ko. Magala ka pa rin kasi inalaw ng Lord na dumaan ka doon. Always put into your mind that this world is only our pilgrim. Amen. Amen? Amen. Hindi ka taga dito. Napadaan ka lang dito. Amen. Kung tatambay ka dito, huwag ka nang tumambay. Umalis ka na agad. Amen. Amen? Kasi, tingnan niyo po di ba kung mapapansin po natin, nakita niyo po yung mga mahilig tumambay? Ang dami nilang mga na-adapt na kung anong bagay sa kanilang pagtambay. Marami silang natututunan sa kanilang pagtambay. Kaya lang, yung natututunan nila is against to the purpose of God. Like for example, tingnan natin, natututo sila magpisyo, natututo sila magpakasama, natututo sila ng mga masamang bagay, natututo sila ng mga bagay na opposite doon sa gusto at plano ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga ganun din po tayo sa mundong ito. If we stay here, if we give our life staying in this world, I tell you, matututunan natin yung bagay na opposite kay Jesus. Amen. Kaya do not stay with the world. Ano sabi ng Lord? Do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong umayon. Amen. Lumakad kayo, tumaan lang kayo na parang bagang we are stranger in this world. Yan, naintindihan po natin. Kaya nga hindi na tayo kilala ng mga taga-sanlibutan sapagkat sumasa atin na yung Espiritu ng Diyos. Amen. 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 Hindi nila nakikilala ang Diyos sapagkat hindi kailanman nila kinilala ito. Amen. Amen. During the midst of trials, kailangan na lagi tayo may kagalangan. Ano ba yung mga pagsubok mo ngayon? Anong mo ngayon katabi mo? Masaya ka ba dyan? Masaya ka ba dyan? Diba? Dapat makapagpasaya pa, makapagdulot pa ng kasayahan, kagalangan sa inyo mga pinagdaraan mo. Dahil ano sabi niya, magdaranas na muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Pero sabi niya, ito'y dapat ninyong ikagalang. Kaya pag may problema nga, dapat magalang ka. Sa Christian, sa isang Kristiyano, baliktad. Kabaliktaran po yan ng sa hindi Kristiyano. Sa mga taga-mundo, pag sila'y nagkaroon ng problema, malungkot sila. Pero sa ating mga nakakilala kay Kristo, na mayroon na po tayo kayamanan na naghihintay sa langit, pag may problema ka, mayroon ka pang kagalakan. Amen! Bakit? Kasi yung kagalakan na yun yung nagpapasarap ng lakad natin. Amen! Yan ang papasin nyo. Kayo ba yung dumaan po doon sa tinatawag na kung bagay ng mga bata po kayo natuto po ba kayo ng mga hiking? Di ba? Di ba? Mas masarap yung mga dinadaanan nyo na maraming bato, maraming mga kung ano-anong nakaharang, di ba? Yung lilinisin mong isa-isa na tatabi mo yung mga bato na dinaraanan nyo. Nasubukan nyo ng mamundo? Yung umakit ng mundo? Di ba? Anong gagawin nyo? Kapag walang daraanan, lilinisin mo yung daraanan mo para magkaroon ka ng daan. Amen? Amen. Ganun may ginagawa nyo? Ganun din tayo sa Lord. Kung bakit tayo dumaraan dito na marami pong mga tinig na nakaharang, mga bato, na mga kung anong mga matatamis, matulis na bagay sa ating paglalakad. Pero anong ginagawa natin? Iniiwasan natin yan. Iniiwasan natin yung, kung bakit masugatan yung balat natin, makatabak tayo ng mga matutulis na bagay, di ba? Bakit? Kasi para hindi tayo mapahamak, ganun din tayo. Yung mga pagsubok sa buhay natin, iniilagan lang yan. Amen. Hindi si Jesus yung iniilagan natin sa buhay natin. Hindi yung gawain ng Panginoon. Hindi yung purpose ng Panginoon sa buhay natin ang iniilagan natin. Kundi yung mga bagay na humaharang para tayo makadaan at makatuloy doon sa kaharian ng ating Panginoon. Always remember that every trials in life is temporary. Pansamantala lamang po. They have many causes to joy. Marami pong dahilan kung bakit kailangan maging magalak ka. Sabi mo nga sa katabi mo. Maraming dahilan para maging masaya ka.
Maraming dahilan para maging masaya ka. Sanay dyan, yung ikaw ay pinatawad. At ikalawa, yung meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na matuwag dahil marami kang pera. Hindi ka na matuwag dahil mayaman ka, nakabili ka ng bagong ganito, nakabili ka ng bagong ganon. Hindi doon tayo nagkakaroon ng kagalakan na ngayon. Kundi ang kagalakan na natin ngayon dahil mayroon na tayong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Awit 32 verse 11. Lahat ng tapat kay Yahweh magalak ng lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos, taglay nilang kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat na sa Kanya'y sumusunod. Ano sabi dito? Ulitin ko po sa inyo. Okay, sabihin ko dito sa mga malulungkot na katabi mo. Pakinig ka. Ikaw na malungkot ngayon. Pero tingnan mo muna siya kung malungkot. Baka mamaya, hindi naman malungkot. Sabihin mo malungkot. Kaya, okay, tingnan nga, sabi niya dito, lahat ng tapat kay Yahweh, maganap ng lubos. If you are faithful to God, wala kang dapat gawin, hindi malungkot, kundi kailangan maganap ka. But if you are not faithful to God, yan, sige, maglungkot-lungkot ka. Bakit? Kasi wala kang nakakasahan sa Diyos. Amen? Pag tapat ka sa Panginoon, alam natin, yung pagiging katapatan natin sa Panginoon, paglalagay sa atin sa kaligtasan. So, ang ibig sabihin nun, meron ang kagalakan dahil alam mo, na kahit namin pinagdaranasan natin dito sa mundong ito, hindi yan magpapos natin ang kalungkutan dahil mayroong nag-aabang na punong kagalakan sa buhay na walang hanggan. Being loyal to God, we are rejoicing to the goodness of God. Tayo po ay nagkakaroon ng kagalakan dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, alam nyo, tayo po lahat, hindi tayo exempted sa troubles, sa trials. Sa mga pagsubok, hindi tayo exempted po niyan. Sino po hindi madalas mawala ng pera? Pakitaas nga po yung kamay. Para naman lagi kayo may pera. Eh, hindi na nga natin na puno-puno ito. Katulad din, wala ng laman. Diba? Oh, sino ba din yung mga walang pera? Lagi walang pera. Sige, huwag kayo mahiya. O sige, umpisan mo na. Nahihiya kayo. Ibig niyo sabihin, lagi kayo may pera? Ha? Eh, bakit hindi kayo nagbibigay? Ha? Meron pala kayong pera palagi. Ganito po yan. Ang ibig sabihin po dito, lahat tayo ay dumaranas kung minsan ng kawalan. Amen! Hindi ko napansin, bakit ikaw lang yung nalulungkot? Bakit ikaw lang yung problema? Bakit ikaw lang yung parang aligaga kapag walang pera? Eh, lahat naman tayo. Di ba? Gracias ka, Marian? Gracias ka, Karen? O, hindi naman kasagot si Sister Karen. Di ba, Janine? Amen! Di ba? Sister Janine? Lahat naman tayo. Di ba? Lahat tayo? Pare-parehas naman tayo pero pare-parehas din tayo minsan maraming pera. Meron pa dito yung pinagkakita palagi ng pera. Ay naku, kailangan yan magkaroon ka ng katapatan sa Panginoon. If you are faithful to God, if you are loyal to God, alam nyo, daraan lang sa inyo yung kawalan ng pera, pero hindi yan mananatili. Amen! Naintindihan? But if you are unfaithful to God, yung kawalan ng pera, mag-i-stay sa iyan. Babarkadahin ka niyan, magiging close friend mo yan, hindi ka iiwanan yan, hindi lalayo sa iyo yan, hanggang kamatayan, wala kang pera. Gusto mo yan? Kaya nga, mas maganda talaga na maging tapat kayo sa Panginoon. Para sa ganun, dadaan lang yung kawalan ng pera, dadaan lang yung kawalan ng bigas, dadaan lang yung kawalan ng ulam, dadaan lang yung mga problema at pagsubok sa buhay mo. Pero hindi ka tatambayan, hindi ka i-stayan. Because you are faithful to God. Alam na this. Alam na natin yan. Na kapag tumatagal yung problema sa buhay natin, ang ibig sabihin niyan, nawawala na yung ating katapatan sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang tagal mo na yata walang pera.
Ayan, ibalik mo na ulit yung katapatan mo sa Panginoon. Amen? O sino dito yung walang pera? Isang taon na. Naku, delikado na yun. Ibig sabihin, you lose your faithfulness to God. You lose your loyalty to God. Amen? Huwag yung tatanggalin yung katapatan sa Panginoon. Kasi yung katapatan natin sa Panginoon, yun yung maglalagay sa atin into all trials being temporarily. Yan. Pag may problema ka, may pagkikaramdaman ka, may mga bagay na pinagdaraanan ka, pangit sa buhay, magiging temporary lang yan. Even yung pangit na katabi mo, temporary. Hindi lang, Ano yun? Hindi kasama yun. Joke lang yun. They are not immune to trouble, but they know it will not last. Yeah? Hindi magtatagal. Hindi man tayo immune doon sa mga yun. Masakit nga yun pag wala kang pera. Di ba makita ko pa lagi yung wallet mo na laging wala lang ang pera. Masakit yun. Wala naman akong pera. Lalo na pag meron kang babayaran, ang bigat na. Di ba? Just lang na yan. Yeah. Totoo lang yan. Real talk lang yan. Pero, gusto kong malaman po ninyo, dapat na malaman natin na hindi naman magtatagal yan. Lilipas din. Amen. Amen? Sabihin mo, lilipas ka rin, problema ko. Lilipas ka rin, problema ko. Huwag lang ikaw yung lilipas. Di ba yung problema lumipas, huwag lang ikaw. Kasi pag nawala ka sa Lord, wala nang pag-asa. Lagi natin tandaan, may treasure tayo doon sa heaven, at yung trials nandito pa rin, dahil nandito pa rin tayo. Amen? Okay. Ano sabi dito? Their position in Christ is permanent. Yun ang kailangan natin. Yung tayo po sa Panginoong Jesucristo ay nananatili na. Discouragement is only for a season. Yan. May season lang na parang nadi-discourage ka, na-upset ka, di ba? Nadi-dismay, or kung ano man yung mga bagay na pinagdaraanan natin, di ba? Nadi-discourage tayo, kumbaga parang frequently, di ba? Parang minsan, ang dami ng discouragement na sunod-sunod, pero temporary lamang po yan, or a season. Maaaring bugbog ka nitong buong isang buwan na ito, pero ano sasabihin mo dapat? Babangon ako, tuturugin kita. Diba? Huwag mo sasabihin sa kanya, bugbugin mo ba ako? Kawawahan ng kalagayan mo doon. Diba? Isang buwan ka ng bugbugin. Pumangon ka! At ikaw naman ang tumurog sa Kanya. Amen. Kaya nga, huwag tayo mag-stay dito sa mundong ito. Dapat takaran lang natin. Dire-diretso ang lakad natin. Amen. Okay, sabi po dito, tingnan niyo po. This was Paul's reasons for rejoicing in trouble. He could praise in prison and give thanks in persecution. Grabe si Pablo, no? Nakakulong na nagpuri pa sa Panginoon, at nagpasalamat pa sa pag-uusig sa Kanya. Kasi he experienced a great miracles from the Lord. Yung pagkakakulong niya, naranasan niya pa yung mga great things in God. Naranasan niya yung power of God. Di ba? Nakalag yung kanyang mga pangaw, nabukas yung kanyang mga senda. So doon parang nakita niya, nakakulong na ako, nakagapos na ako, pero walang nangyari at walang nagawa sa akin yung pagsubok na yun. At ganun din po sa atin. Always keep your life, your spirit into worshiping God. Diba? Yun, napakinggan ko nga sabi niya kung gano'n dito Sabi niya gano'n, kung ikaw ay totoong worshiper, kahit wala kang instrumento, magaling ka pa rin magpuri sa Panginoon. Kahit na wala ka sa harapan ng pulpito, magaling ka pa rin, maghusay ka pa rin na magpuri sa Panginoon. Kahit na nandun ka sa bahay niyo, marunong ka pa rin, mahusay ka pa rin magpuri sa Lord. Yun yung kailangan talaga natin, to be a being loyal to God. Ganun po dapat kailangan tayo. Consider na yun po yung dapat na nangyayari sa atin. Na kapag may problema nga, hindi ka humihiwalay sa Panginoon, kundi patuloy ka pa rin nag-worship to the Lord. Para lang sa gano'n, we experiencing the power of God in our worship. Consider this dungeon doxology in the Philippines jail. Ganun po dapat tayo Kung papaano sila, nakakulong na sila, nakapangaw na sila, pero still worship pa rin po sila. Amen. Because they trust God, they are faithful to God, at alam nila na Diyos nito gaganaw sa mga pagsubok nila sa buhay. Amen. Kaya nga tayo rin po mismo, parang ganyan din po nangyayari sa atin Minsan kapag puno tayo ng problema, parang na rin po tayo nakakulong po noon.
Nakagapos na rin po tayo ng mga kanika noon. Kaya ano dapat natin gawin? Worship. Continuous worship to God. John chapter 16, verse 25 to 26, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin na gumawin ng mga himno at sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol na malakas at nayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan, biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang kanikala ng lahat ng mga bilanggo. Problem are temporary. If you become joyful in your worship to God, tapos ang problema. Amen! Kaya lang kasi, di ba, mali tayo eh. Mali yung response natin eh. How we react into the word, mali. Pag may problema, nahihirapan ang worship sa Lord. Hindi na masarap ang pagsamba sa Panginoon pag may problema. Baliktad. Tayo, we are different to the word anymore. Hindi na tayo matulad nila. Pag may problema ka, mas masarap na ang worship na ibibigay mo sa Lord. Hindi yung walang gana sa worship. Bigat ng karamdaman, bigat ng kalooban, ang bigat ng dinadala, hindi na po ganun. Kundi, alam natin that every trials and troubles are temporary. Amen! Ibibas din yan. Amen! Amen! Okay, number 3, their testings are filled with the purpose of God. Yung ating ginagawang test ng Lord sa buhay po natin, or sinusulit tayo, o para tinetesting niya tayo kung tayo po ba ay talagang nakaayon sa purposes ng Lord. Amen. Marami po kasi talagang lihis na sa purpose ng Lord eh. Halos hindi na talaga nakaayon doon sa layunin ng Panginoon. Kaya anong ginagawa ng Lord? Testing is the real thing for every Christian. Amen. Huwag mo sasabihin, hindi ka testingin ng Panginoon. Kahit na sino pa tayo, testingin tayo ng Lord. 1 Peter chapter 1, verse 7 to 9. Ang ginto, bagaman nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi ninyo siya nakitang, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumabaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Amen. So lahat tayo, daraan tayo sa pagdadalisay ng Panginoon. Amen. Kasi hindi tayo matatapos sa ganyan itong gagagayan lamang po. Amen. We all resist the stain of life. Amen. Yung tansya ng buhay, kailangan po yan, tanggalin po natin yan. Amen. At hindi natin matatanggal yan sa sarili lamang po natin without God. Dahil ang Diyos ang dadalisay sa atin. Ang Diyos ang talagang magtetest sa atin para na sa gano'n. Masubok niya kung talagang tayo ba ay mga ginto. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, ginto ka ba? Ginto ka ba? O puwet ng baso lang? Diba? May kilatis ba yung katabi mo? Ano sa tingin mo? Ginto ba yan? Puro ba yan? O tunay? 295? Kaya yung mga kinakalamansian, noong anong araw ko, nasa Manila po ako eh. Pag nadadaan ako sa Cavieto, sinisigaw po doon, 295, 295. Makikita ko yung mga gold, mga bracelet, mga kwintas, mga sigsig. Halika sa akin, testingin natin. Titigaan ang kalamansi. Tapos kikis ko sila. 290. Tunay yan, sir, tunay yan. Pero ano naman, 295 yan. Kaya nga baka mamaya yung pagiging gold natin, ang kinatis niyan, 295. May kilatis ka na. Tanongin mo nga yung katabi mo, may kilatis ka na ba? Kailangan lumabas ang pagkaginto natin. Walang lingkod ng Diyos na hindi ginto. Tandaan nyo, lahat tayo ginto. Sabihin mo sa katabi mo, ginto ka. Ginto ka. Ginto ka. Ulitin mo. Ginto ka. Yan. Okay? All believers live in the circle of God's love. Dapat tayo po, lahat ng mga mananampalataya, nananatili po na ang buhay natin into the circles of God's love. Bakit po ba? Nothing come their way without His knowledge. Alam natin,
Alam ng Diyos na walang daraan sa buhay natin ng lingid sa kaisipan at sa pangunawa ng Panginoon. Ano yung pinagdaraanan mo ngayon na problema? Sabihin mo, alam ng Diyos yan. Inalaw ng Lord yan. Ano ngayon yung mga bagay na parang pumapagabag sa kalooban mo? Alam ng Diyos yan. At ipinahintulot ng Lord yan. Kaya wala kang ibang sisisihin yan. Hindi mo dapat sisihin yung kapitbahay mo. Hindi mo dapat sisihin yung kung sino man yung bumigo sa'yo sapagkat pinadaan ka talaga ng Panginoon dyan sa bagay na yan. Dahil it is a part of your test. Amen! Alam niyo po ba, mas maraming pagsubok na dumadaan sa buhay natin, ang ibig sabihin yan, pinadadaan ka ng Diyos dyan para lumabas yung pagkaginto mo. Ang ibig sabihin, hindi pa lumalabas yung pagkaginto ng isang tao. Pag marami pa mga pagsubok, although hindi matatapos yung pagsubok pagka nabibigatan ka pa sa bawat pagsubok, simple problema lang, nabibigatan ka, I tell you, hindi pa labas ang pagkaginto mo. Kaya papalutanin pa ng Lord yan. All these things is known by God. Lahat ng bagay na nagaganap sa buhay mo, alam ng Diyos yan. Yung kawalan mo ng pera, kawalan mo ng pambayad, yung mga pagkakautang mo, alam ng Diyos yan. Tinatest ka lang ng Lord para lumabas yung pagkaginto mo. Amen. Amen. Siguro puno-puno pa ng putik hindi pa nakikita yung islap, yung kinan, yung kinis ng pagkaginto mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tanungin mo siya kung maaray ka pa ba sa problema? Maaray ka pa ba sa problema? Yan. Marami ka pang putik, sabihin mo. Marami ka pang Yan. Marami ka pang mantya na kailangan kayurin, lipagan. Para na sa ganon, lumabas yung lantay ng pagkaginto mo at madalisay na. Amen? All things work together for good. Lahat ng bagay niya na dumaraan sa atin para sa ikabubuti mo yan. Isang araw makikita mo yung kislat at kinang ng iyong pakikiginto ay lalabas yan. Basta huwag mo lang pipigilan ng Diyos na dalisayin ka. Sapagkat ang pagdadalisay ng Panginoon, hindi tumitigil po yan. Up to the end, hanggang sa matapos niya, yung kanyang nasimulan, ang magagandang gawa sa buhay mo, tatapusin niya hanggang sa lumabas na yung pagkaginto mo. Every experience is designed to make them like Jesus. Yan. Pagkatulad na tayo ni Jesus, ibig sabihin niya, yung pagiging genuinity ng pagiging ginto natin, ayun, lumabas na. Amen? Kung paano ka na nagiging mapagtiis ngayon, kung paano ka na nagiging mapagpasensya ngayon, pagdating sa mga pagsubok sa buhay mo, yun, ang ibig sabihin, lumabas na yung ginto ng buhay mo. Amen? Kaya nga, huwag natin masyadong parang dinidibdib yung mga pagsubok sa buhay natin. Pag may problema ka, tawanan mo. Diba? Tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Huwag kang iiyak. Diba? Pag may problema ka, huwag kang iiyak. Tumawa ka. Diba? Tawa lang ang tawa. Pag may problema. Pero pag alam mong kumakalas na, pigilan mo na yung tawa. Baka matuluyan ka na. Diba? Wala nang problema, tumatawa pa rin Wala nang kausap, tumatawa pa rin. Nag-iisa na lang, naglalakad sa plaza, tumatawa pa rin. Medyo, bitawan mo na yung pagtawa, pigilan mo na, at medyo sikipan mo ulit. Saka medyo lumuwag, kakatawa, di ba? Nakayin. Huwag masyado sa tawa, ano? Pag medyo nasasobrahan na sa tawa, medyo hipitan mo muna ng konti para bumalik. Tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Tawa kayo ng tawa. Namaya na, pagdating ng bahay, wala na yung pagbayad na. Wala na yung naubos na sa graduation mo. Naubos, naganda pa kasi tayo. Bakit kasi pinaganda pa Pwede naman walang handa. Yeah. Lechong manok lang, okay na. Di ba si Tamayin? Ulang na lang. Ulang na lang, tumilaok na sa... Sisya niya ka, tumilaok na sa madaling araw. Nakakain ng chicken.
Kaya mas mawasan din natin yung chicken. Kasi baka mamaya, di ba, masira yung mga morning devotion nyo. Alas 4 ng umaga, makita ko, tumikilaw. Nakakain ng chicken. Okay. Test ng Lord po yun. Para lang sa ganun, makilatis po talaga yung katalisayan ng pagkakipagiging po na. Testing their faith to prove that it's real. Yan. Tinatest po ng Lord kung talagang real yung pagiging ginto natin. Like Job, the believers comes out of fire like gold. Sabi po dito, di ba? Tayo po mga mananampalataya, makikita mo yan, mag-out-stand pa rin yan sa iba. Kapag ka talagang totoong mananampalataya ka ng Panginoong Jesucristo, makita mo yan, ang saya niyan. Ang sarap niyan pagka nakikita kong sumasamba sa Lord yan. Hindi ka makakapagod. Hindi ka malulungkot dahil yung makita mo pa lang yung worship niya, ramdam na ramdam mo yung totoong pagiging ginto niya. Pero kapag nakita mo na ganyan ako, puwet ng baso. Yun yung kinikis-kis doon sa ilalim ng kawali ng ano, na puro uli. Ganon po yung pinalalabas. Matagal man yung uling pero hindi ginto ang lalabas. Yan. Katulad po ni Job, pinadaan siya sa anumang mga pagsubok, di ba? Namatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga ari-arian, di ba? Nawala yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang magandang kalusugan, nasira. So still, nanatili pa rin siya bilang ginto dahil sa kanyang nakapatol sa Panginoon. Habang nakakaranas po tayo ng problema, dapat lumalabas po yung pagiging Kristiyano natin. Hindi ba yung parang nawawala na tayo sa pagiging Kristiyano natin kapag halimbawa may problema tayo, umiinit na yung ulo natin, di ba? Tumabalik na tayo doon sa dating katakuhan natin, nagtatransform na tayo, nakatanggal na yung maskara natin, then balik pa rin pala tayo doon sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Our believing in God is not a must. That we can take it kapag tayo po ay dumaraan sa testing ng Panginoon. Tandaan nyo, we are all Christian, not wearing a mask. Dapat tayo, totoo tayo mga Kristiyano, na hindi tayo nagpapanggap lamang. Na kapag masaya ang buhay, Kristiyano tayo. Pag sagana ang buhay, Kristiyano tayo. At kapag mayroon ng mga pagsubok sa buhay, nawawala na ang pagiging Kristiyano. In every season of life, we still keeping our Christian life in Christ Jesus. Yun kasi si Jesus. At yun yung dapat na pakita po natin bilang mga Kristiyano. Job chapter 23 verse 10. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat takbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Kapatid sa Panginoon, lahat tayo. We are not accepted with troubles and trials and testing of God. Daraan tayo sa pagsusubok ng Panginoon. Daraan tayo sa pagtetest ng Lord sa buhay natin. But we are now having a different life with Christ Jesus like a gold. Dapat tayo kakaiba ng buhay, lalong gumaganda habang dinadaan sa pagsubok. Lalo tayong umaayos, nagagalak, tumitibay, tumatatag. At lalo nagiging tapat yung ating pananampalataya sa Panginoon habang tayo'y pinadadaan ng Diyos sa pagtetest niya. Kaya nga lagi natin tatandaan, walang Kristiyano na hindi lalagpas sa mga pagsubok ng Diyos sa buhay natin. Sa mga test ng Lord, kailangan pagdaanan natin lahat dyan. Walang sino man sa atin na hindi laraan dyan. Kung hindi ka tumaan dyan, ibig sabihin yan, hindi ka naglingkod sa Panginoon at hindi ka mananampalataya ng Panginoon. Even as being elected to God, lahat tayo are not accepted doon sa testing ng Panginoon sa buhay po natin. Temporary trials will result in triumphant eternal praise. Yung walang hanggang pagpupuri sa buhay na walang hanggan, yun ang resulta ng mga trials na yun na pinagdadaanan. Kaya na kailangan ma-overcome yun, malagpasan natin yun, sapagkat that was our victory in Christ. Like present passing problem will seem small when we see Christ in our life.
Kung talaga nakikita mo si Jesus sa buhay mo, lahat ng dumadaan na pagsubok sa buhay mo, parang gabutin lang po yan. Parang maliit lamang po yan na dumi na kung saan pwede mong tapakan, pwede mong walisin, pwede mong alisin at linisin. If you see Christ Jesus in you, pag nasa iyo, nakikita mo si Jesus sa buhay mo, and as your trials and testing come, see Jesus, and you'll become so much different from the world. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, don't expect these things in our life. Lagi niyong asahan na lagi tayong dadaan sa mga bagay niya. Magpakatatag tayo sapagkat ang Diyos na pagtagumpayan na lahat ng mga pagsubok na ito sa tayo. Tayo po natin magsitayo. Idaan natin sa pagpupuri. Kung meron ka mga pagsubok sa buhay mo ngayon, idaan mo sa pagpupuri sa Panginoon. Kung meron ka mga karamdaman, o meron ka mga bagay na ibinabattle ngayon sa buhay mo, daanin mo sa pagpupuri mo sa Panginoon. Daanin mo sa pagsamba, makikita mo. Lalabas yung kapangyarihan ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay mo. Kaya nga, alam nyo, ang totoong mga Kristiyano talaga, hindi mo bibitiw. Hindi yung matitinag na kahit anong pagsubok, sapagkat si Jesus, yung kanyang santingan, at kalakasan pagdating ng mga pagsubok sa buhay. Kapag-lapit mo sa Panginoon, inaalaw ng Lord na sugatan ang puso mo. Inaalaw ng Lord na masaktan ka. Inaalaw ng Lord na bugbugin yung katawan mo. Inaalaw ng Lord na makaminig ka ng mga masakit na bagay o mga experience ka na mga kahigpitan sa buhay na ito. Lahat po yan, in all things can work together for our own good. Pagdaan mo, pag wala itong mga bagay na ito, bata ka man o matanda ka. Gusto ko malaman mo, pag wala itong mga bagay na ito, walang sarap ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, ihanda mo yung sarili mo sapagkat ang Lord gagalaw sa buhay mo. Sa lahat ng area, gagalawan ng Lord yan. Sapagkat ang purpose ng Lord, ang gusto ng Lord, maganap sa buhay mo. Yung layunin niya, ang mabubuting gawa. How we are reacting into this world. How we react into our trials. How we react into the testing of God into your life. Isa lamang po bagay ang pinakamaganda niyan. Huwag mong gayin kayamanan ang mundo ito. At isipin mo na ang kayamanan po natin ay nasa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Trust the Lord. He is our real treasure. Let us worship God in our heart. Hallelujah, glory to Jesus. Yes,
kabila, Panginoon, ang mga pangyayari sa buhay namin, Lord, nandiyan ka palagi sa amin, O God. Hindi mo kami pinababayaan, O Lord. Pinagtatagumpay mo kami, Panginoon, sa bawat labanan. Kala namin, Panginoon, Lord, hindi namin kaya. Subalit kaya pala dahil nandiyan ang tulong mo, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, kagandahang loob na nag-uumapaw sa aming mga puso, God. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming tinatalisay, O God. Tinatanggal mo lahat ng mga batik, lahat ng mga mantya. Para na sa ganon, Panginoon, lumabas, Panginoon, yung aming pagiging totoong mananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay nito, Lord. At ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim namin, O God. Malalagpasan namin ano man yung mga pagsubok pa, Panginoon, na papahintulutan mo, Panginoon, sa buhay na ito. Subalit, Panginoon, iniinig lamang po namin sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, ang pagpapagtagumpayan ito, O God. At alam namin kapagkat Diyos, O Lord, at hindi mo kami susubukin na higit sa aming mga makakaya. Panginoon, panatiliin po kami sa iyo, Lord. At ayahan mo, Panginoon, na makita ng marami, O God, Lord, yung pagkakaiba ng mga katulad ng isang tao, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, at hindi bumibitiw sa anumang pagsubok na dumaraan, Lord. Nakatayo pa rin, Panginoon, at matatag pa rin, Panginoon, na isinisigaw ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po bawat isa. Bless mo po, Panginoon, ang lahat ng narito ngayon, Lord. Pakita mo po sa kanila, Panginoon, na napakainam, Panginoon, ang pagbigay ng panahon sa iyo. Salamat, Panginoon Jesus. Bless mo po, Panginoon, ang lahat sa bawat isa sa amin, Panginoon, financially, Lord, materially, at sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Lord. Pasaganahin mo po sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Lord, at sa mga mabibigat na pagsubok, Lord. Huwag mo kong hayaan na magdanas kami nito, God. Panginoon, ingatan mo po kami sa aming mga pag-uwi, Lord. At sa tanging kamay mo, Panginoon, itinatagubilin po namin ang lahat ng ito, God. Maraming salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang church nito, Lord. At ang bawat sa payanan ng iyong mga anak na narito kayo, Lord. Bless mo po, Panginoon. Simpleng ka tumapaw na pagpapala, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Bless mo po kami spiritually, Lord. Upang sa ganun, God, lumutang sa amin pag-create Christ-like po namin, God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kapurihan. In Jesus' name, amen. God bless all.